nila si Christine Bulak Balbuena. Huwag yun na alamin ko ilang taon ako, pero napakabata ko pa talaga. Well, it is a privilege to share with you my experiences bilang isang entrepreneurship. Anyway, so I started my business since May 2016 then up to now. So as I said, we are into food business industry, food and services industry. Nung bata pa ako, never akong nangarap na maging isang entrepreneur. My dream is to become a NASA engineer. Yun. Girl, uy! Ano ba yung tinitignan mo? Kanina pa kita tinatawag. Monsters! Something galaxy, ganun. Stars, Galaxy, may balak bang yung alien? Susera ka! Hindi, pangarap ko talaga kasi maging nasa engineer. Nasa engineer? Wow, ang bongga naman ang pangarap mo, girl. Ang OA mo, hindi ka na nga. Dream ko talaga maging isang NASA engineer. Yun talaga yung dream ko. Muntik ko na siya makuha, kaso lang nag-decide ako to give up para for the family purposes naman. Ano nga? Ano nga kasi? Wala! Wala! Besh! Uy, matalalim ng iniisip mo. Andito ka na naman kung saan ka sumusubot. Ano ba kasing iniisip mo? Na, Ay, ano nga? OA ka. Ano nga? Eh, kasi nga, mahirap mahaba ng financial. Lalo na ngayon ang daming programa namin. Tapos, hindi ko na siguro matutuloy ang pagiging nasa engineer ko. Mas piliin ko na lang maging practical sa lahat ng bagay. Kaysa uunahin ko yung gusto ko, wala naman akong pera. So, I graduated college at the age of 19. I think ang course ko ay supposedly 4 years, pero nakuha ko lang siya ng 2 years. And after that, ay nag-work na ako. Sana naman ako maghanap ng pambayad dito. Hello, Ma. Sige po, maghanap na lang po ako ng bagong mapagkakakitaan. So, while studying in college, nagtatrabaho din ako to support myself because we're 8 daughters. Wala kami mga babae at pangalawa ko doon. So dahil sa hirap ng buhay, yung father ko dito pa doon nag-work. And then until such time na sabi ko, yung pagiging NASA engineer, hindi ko na siya makakanta. And then I work, I studied, and then hanggang sa nakagraduate, and then nakapasok ako sa Maxima Machinery. So alayo from being a computer engineer down to Maxima na naging heavy equipment. And then later on, nagkaroon ako ng sakit, which is nag-decide ako na mag-resign sa work. And then nag-focus ako sa church. Doon nagsimula ang passion. Oo nga. Ano kayang simbahan to? Hindi ba halata? Four square. Nanghapon ko. Napansin po namin na napakaganda po sa loob at ang saya ng mga tugtugan. Oo, ganito talaga dito tuwing praises and worships. Maganda talaga ang lugar. Tara, atin kayo sa Sunday, may Thanksgiving kami. When I focus church, doon ko nakita na wala lang, gusto ko lang magpakain. Yun lang, gusto ko lang magpakain. Kumain at magpakain. Yun talaga yung naging drive. And then, I saw and I've seen some women which is battered. Yung binubugbog, walang kinakain. And then, until such time, na dumating sa punto nga, why not give them some work kung saan pwede sila kumbaga may other source of income sila aside sa kanilang husband. So that's the time na nag-decide ako na mag-open ako ng isang business. And yung availability that time is dito na sa food court. May passion about foods, nai-apply ko siya sa food court. And then, the rest was history na. Ang dami na So, into catering. Parang dumating lang siya ng pusa. I remember, Ma'am Melissa, siya yung unang nagtiwala sa akin. And then, yung the first is also Ma'am Jo was part of it also, ng Divine. Because, kung hindi dahil sa kanila, if I remember correctly, parang ang naghatak sa akin nung time na yun, wala talagang may nagkikater dito noon na matino. I mean, may meron man. But I mean, wala pa siguro ganun na industry nga nagkikatering ng ganun kalaki. Mostly kasera lang and then the company.
And then I realized na may mga yung mga after ng mga students that time, pagaling dito ng Semirara, pagdating ng outside ng isla, kako, parang hindi sila alam paano gamitin yung mga utensils. Naalala ko nun eh, wala pa mga goblet-goblet na ng mga panahon na yun. So doon nag-start ang passion ng catering. My first is automatic kaagad yung GS prom ng Divine, which is 200, kung hindi ako nagkakamali, that was 220 in person. Yun yung kinita ko ng ganong kadami. First sa ganong kadami. And then later on, yung kasal na. So the first cater event na inano ko sa kasal, that was Gideon Sinyap G na wedding. Diyan din sa food court na yan. And then gano'n na. Tuloy-tuloy na. Every year, every month, we never settled sa aming catering experiences. So in every catering, tinatawag namin yung catering journey kasi hindi naman lahat all the time mabibigyan kayo ng opportunity para makapag-cater. Paano ko yun naging purpose-driven that time? Simply lang, I enjoyed being mag-handle ng event, magkain. Number one, kumain talaga. Kita nyo sa katawan. Diba? Kumain, then I enjoyed organizing sa mga events na ganyan. Masasabi ko lang sa inyo mga students kayo whatever passion that drives you. Kasi minsan, in a long way, hindi natin alam kung ano yung ating purpose talaga. Purpose sa buhay natin, hindi natin makikita na just a snap of a fingers lang, ay ito na pala purpose ko. There are dreams na hindi para sa atin, may mga dreams na para sa atin. But the most important thing is that whatever God's plan, yun talaga ang masusunod. So, hindi ibig sabihin na businesswoman ako, magiging businesswoman kayo, ay may failures. Usually, failures and success, magkaakibat yan. So, continuous pa rin ang failures and success ko even up to now. But I regard every opportunity na namnamin ang bawat journey na ginagawa. If you plan to become an entrepreneur someday, then start with your passion first. I mean your hobby. Let your hobbies, lagi ko yan sinishare sa iba, let your hobbies become your passion and then your passion become your business. So yun yung pinaka masasabi ko lang kasi passion ko talaga kumain. So meron ako niyan na pag marunong ka kumain, dapat marunong ka magluto. So hindi I'm not a chef or culinary graduate. Well, si mama ganun. Pero sa kusina kasi namin, dahil mahilig na kami sa big events, nakikita ka ng mga tauhan, si mama nagluluto ng iba't ibang putahe na tinitikman namin. So in fairness naman, parang doon yung nade-develop yung ating talent sa pagluluto at pag-organize dahil na rin sa nakagisnan ko beforehand bago pa kami mayano dito ng Semirara. Pero yun na, naging passion na siya. Then I put into a business na. Natutuwa na ako kasi after pandemic, ang dami na, sobrang dami na naglulutangan ng mga caterer, which is very, very good. It means na si Semirara ay nag-emerge na into moving forward. Kumbaga, ang dami na. So, like for example, sa inyo, mga students na kayo, natututo na kayo as early as possible, which is very thankful kasi bata pa, natutunan mo na ng ganitong opportunity. Kasi before, wala talaga. Mahirap yung pa noon, even yung mga supplies, napakahirap noon. Even yung mga ideas na gustong-gustong gawin pero hindi magawa. Pero ngayon parang napaka-easy na lang. At I believe na kung gusto nyo rin sa ganitong industry, sa ganitong klaseng business, I believe na masusurpass nyo pa yung ating nagawa noon. Kumbaga, as long as just always put in mind that whatever you do, whatever your decision, always seek God first in everything that you are doing. Kasi pag yun ang wala talaga lahat. Thankful ako sa opportunities na maibigay niyo sa akin sa interview na ito. Kung ano man yung drive ng puso niyo, drive you to become an entrepreneur ko, kung drive niyo maging engineer ko, you can do both. Pwede ka maging teacher while being an entrepreneur, an engineer being entrepreneur. Kasi ang pagiging entrepreneur, hindi lang siya nako-close sa isang profession lang.
Remember, let your hobbies become your passion and then your passion become your business. So yun lang ang masishare ko sa inyo. Thank you!